What's up mga idol? New Zealand coach nagsisi, minaliit daw nila si Scotty. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Bago natin balikan ang naging laban ng Gilas Pilipinas at New Zealand, talakayin lang natin sandali ang naging laban nila sa Hong Kong. Big win kasi ang nakuha ng Gilas Pilipinas dito matapos nilang tinambakan ang kalaban ng mahigit 40. Akala ng lahat ay medyo magiging close game ito dahil nga nakadikit ang Hong Kong sa first quarter. Nakakuha pa nga sila ng kalamangan dahil sa init ng outside shooting nila, halos lahat ng tres nila ay pumapasok talaga. Dikit pa din naman sa second quarter, dahil kahit umabot na sa 16 points ang kalamangan ng Gilas dito, nakagawa ng paraan ang Hong Kong para mapanatiling nasa single digit lang ang hinahabol nila. Pero sa second half ay ibang kwento na dahil dito na nagsimula ang major run ng Gilas na pinangunahan ni Scotty Thompson. Wala nang nagawa ang Hong Kong kaya tuluyan na silang natambakan ng halos 40 big points dito. Samantala, kung si Scotty ang isa sa naging problema ng Hong Kong sa laban nila, ganun din para sa New Zealand. May pagsisisi nga daw sa part ng New Zealand dahil hindi nila nagawa ng maayos na game plan itong si Scotty Thompson. Hindi nga daw nila alam na former PBA MVP pala itong si Scotty. Nalaman na lang nila after ng laban nila dahil sa mga news, kaya naman malaking panghihinayang daw na hindi sila nakagawa ng plano para mapigilan itong si Scotty. Kung alam lang daw sana nila ang career background niya pati na ang style of play niya, baka nanalo pa daw sila kontra sa Gilas Pilipinas. Si Scotty daw kasi talaga ang pinakadahilan kung bakit natalo sila sa laban nila. Inamin pa ng New Zealand coach na may mga nagsabi sa mismong venue ng watch out for Scotty Thompson. Hindi nga daw nila pinakinggan ito dahil minaliit nila siya, pero siya pa pala ang sisira sa goal nilang manalo. Credits daw kay Scotty dahil pinatunayan niya na nagkamali sila. Pero sa susunod na makakaharap daw ng New Zealand ang Gilas Pilipinas, sinisigurado nila na mananalo na daw sila at wala nang upset na magaganap pa. Kung hindi ako nagkakamali, makakalaban ng Gilas Pilipinas ang New Zealand sa February, pero sa pagkakataong ito ay New Zealand ang magkakaroon ng home court advantage, kaya sobrang nakaka-excite talaga ito. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa inamin ng New Zealand coach? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.